And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen in that country, and he sent him into his fields and feed swine. And he would fain have filled his belly with the hass, and the swine did eat, and no man gave unto him. And when he came to himself, nung nahimasmasan na siya, mga kapatid, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Na-realize niya, mga kapatid, na ilan yung mga servants ng kanyang ama na pinapakain doon sa kanilang bahay, samantalang siha ay nagugutom, mga kapatid. And when he came to himself, he said, I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and I am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Okay, so itong verse 20 na ito, mga kapatid, ay isa sa pinaka-importanteng bahagi ng kwento. Na nung pauwi na yung anak, mga kapatid, nakita siya ng kanyang ama. Malayo pa lang siya, mga kapatid, ngunit tinakbo na siya ng kanyang ama, mga kapatid. At hinalikan siya ng kanyang ama, mga kapatid, at in-embrace siya ng kanyang ama. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, hindi sinagot ng kanyang ama yung kanyang sinabi sa kanya, bagkus ang sabi ng kanyang ama, mga kapatid. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither a fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. They began to marry, mga kapatid. Praise God. Hanggang verse 32 yan, mga kapatid. Praise God. Shall we all stand up for the prayer of the Word of God? And may I ask Pastor Nino to please pray for the Word of God. Praise the Lord. Dakila kang Diyos, purihin ka. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Nabasa namin yung mga salita, Panginoon. Naniniwala po kami na ipinagpala mo na. And Lord, I pray, God, that continue to use her, God, as a hallelujah, to preach your word, O God, and bless every one of us, O God, as we're going to hear your word. Once again, Lord, we give you all the glory in Jesus' name. Amen. Praise God. Isang malakas na balakpak bago po tayo ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We will all be seated, mga kapatid. Praise God. Ang ating pong pag-uusapan sa hapong ito ay may pamagat na nagsasabing, a father's love. A father's love. Praise God, kung ang katabi mo ay tatay, pwede bang pakitapik yung kanya pong balikat at sabihin a father's love. Praise God. You know what, mga kapatid, I spend mas mahabang panahon sa aming pong tatay, mga kapatid. Dahil yung aking pong mami ay umalis, mga kapatid, at nagtrabaho sa ibang bansa. So, yung parang nakasama na namin na lumaki, mga kapatid, ang aming pong daddy. And you know what? Ang mga daddy ay hindi po sila, a father is hindi po sila yung expressive sa kanila pong pagmamahal. Hindi kagaya ng mga nanay na sinusuklayan tayo, mga kapatid, binibihisan tayo, hinahalikan tayo, mga kapatid. Pero ang mga tatay, tahimik yan, pero minsanan lang, mga kapatid. Praise God. And naramdaman namin yung pagmamahal ng aming pong daddy, although very strict. If it's no, it's no. If it's yes, it's yes. Hindi ho yan nagagalit. Minsan lang yan magalit, pero matindi ang galit, mga kapatid. Praise God. So, ganun ang isang ama, mga kapatid. But in general, mga kapatid, sino sa atin, mga kapatid, dito sa mga parents, sino sa atin ang may mga anak na mababait? Pakitaas ang kamay. Praise God. Praise God. Salamat dahil may kasama akong mababait ang mga anak, mga kapatid. Praise God. Sino sa atin naman ang minsan ang mga anak ay nagpapasaway? Praise God. Ako din ho, mga kapatid. Praise God. Pero alam niyo ho, mga kapatid, pero kahit anong anak tayong meron, mga kapatid, walang magulang ang nanaisin na mapahama
ang anak. Amen. Walang magulang ang nanaisin na mapahama ang kanyang anak. Amen. We always wanted the best for our children, mga kapatid. No matter what. Sabihin mo na lahat. Pero ang gusto ko yung magandang kinabukasan para sa anak ko. Kahit mahirap minsan, mga kapatid, kahit minsan pa nga sakripisyo na eh. Di ba? Tama ko, hindi. O walang magulang na nagsasakripisyo. Meron, mga kapatid, halos buhay ng mga yan sakripisyo araw-araw, mga kapatid. Praise God. But we are doing this because we love our children. Ang ating pong mga tatay, mga kapatid, gumigising yan madaling araw, pumupunta ng bukid, hanggang gabi umuwi, mga kapatid. Hindi niya yung ginagawa sa sarili niya. Dahil kung tutuusin, ang kanyang pagiging tatay is already an accomplishment for him. Ay, nung matiti panunod ni tatang apat, di ba alita meron naman na akong anak, hihintayin ko na lang na mamatay na ako at nandyan naman yung mga anak ko mag-aalaga sa akin, di ba? But because, mga kapatid, a father's love, mga kapatid, is immeasurable. Walang katumbas, mga kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, kapag nakikita natin ang ating pong mga tatay, mga kapatid, ang ating mga magulang, yung parang napupuyat sila, nagsasakripisyo sila, mga kapatid, think of it, young people, that is because they love you. Amen. Ay. Alam niyo, mga kapatid, hindi ko na-realize ito nung dalaga pa ako. Hindi ko na-realize na mahal pala ang kuryente. Aho! Hindi ko rin na-realize na mahal na pala ang bigas. Amen. So, pag sinasabihan kami ng daddy ko na, oh, may nasahing pa tayong kanin, bakit nagluto ulit kayo? Patago naman yan, ipapakain sa aso para wala na lang magagalit. Hindi ko rin na-realize, mga kapatid, na mahal pala ang mantika. Lahat pala ng kilo sa bahay, mahal pala. Only then I realized when I got married. And I have to earn money for my own expense. At doon ko na-realize kung bakit gabing-gabi, mga kapatid, bago matulog ang aming daddy, sabi niya, pakipatay niyo yung ilaw pag matutulog na kayo. Hindi kami nakikinig, mga kapatid, dahil hindi namin na-realize mahal pala ang bill ng kuryente, mga kapatid. Ang gagawin ng aming pong daddy, mga kapatid, bago siya matulog, sisilipin niya muna. Kung tulog na kaming lahat, papatayin niya po ang ilaw, mga kapatid. Praise God. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, praise God, minsan, mga kapatid, ang ating pong mga anak ay napapagalitan ko sila. Sino dito ang minsan hindi pa napagalitan? Salamat sa Diyos. Kahit yung nakikita natin, yung isang taong na-appreciate natin na para bang hindi makabasag pinggan. Once in her life or in his life, napagalitan din yan. Kaya yan ganyan kumilos. Dahil sa totoo lang, bugbugin na yan ang pangaral, mga kapatid, praise God. Minsan napagsasabihan natin sila, mga kapatid, but it's a part of our desire to direct them, to teach them the right way. Amen. Praise God. Hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na ang kanilang pagkakamali, mga kapatid, o yung kahinaan ng ating pong mga anak, ay nakakabawas sa ating pong pagmamahal sa kanila. Meron bang ganun? Na kapag nagkamali ang iyong anak, okay, minus 10% yung aking pagmamahal sa iyo. Wala pa akong narinig na magulang na ganun, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na kapag nagkakamali ang mga anak natin, nagpapasaway sila, nababawasan yung pagmamahal natin sa kanila, pagkus na dadagdagan pa. Because it only means that that child may be different from the other child, mga kapatid, but it needs more attention. Na parang kumbaga, kung may KSP sa loob ng klase, meron din sa loob ng pamilya, Sister Maricel. Yung kailangan mong tutukan ng panalangin, kailangan mong tutukan ng pangaral, mga kapatid. But it doesn't mean na every time na nagbibitaw tayo ng pangaral sa kanila, mga kapatid, ay nababawasan ang ating pong pagmamahal sa kanila. Praise God. Huwag niyong sabihin na nagdadagdal lang si Sister Tina dito na walang basihan. Dahil yung buo, mga kapatid, na binasa ko kanina, it is about a story of a father na meron po siyang 2 anak. Okay? Ang ama na ito ay pareho niyang minahal ang kanyang mga anak. Okay? Kung ano yung disiplina doon sa panganay, Brother John, ganun yung disiplina niya din kay si Jade. Ano? At kung gaano niya tinuruan yung panganay na magtrabaho sa bukid man at sa loob ng bahay, ganun din yung pagtuturo niya
doon sa bunsong anak. Okay? Kung gaano gusto niyang maging successful yung panganay, ganun din yung kanyang bunsong anak, mga kapatid. Praise God. Inalagaan niya silang pareho, pinakain, tinuruan, mga kapatid. Ngunit dumating ang isang araw, mga kapatid, na itong bunsong anak ay lumapit sa kanyang ama. Amen. At ang sabi niya sa kanyang ama, amen, Daddy, pwede bang kunin ko na lang yung mana ko? Maaring ang tatay na ito ay mayaman dahil ang sabi marami siyang katulong at marami siyang ipapakatay na kambing o baka man yan o kung anong meron siya. So sabi ng bunso, pwede ba, Daddy, kunin ko yung aking pamana? Dahil baka matagal ka pang mamatay. At hindi ko na mai-enjoy yung mana ko na makukuha ko sa'yo. Maaring ganun yung isip nung bata, mga kapatid. Hindi sumagot ang kanyang tatay. Hinati kung ano yung para sa kanya at binigay sa kanyang anak. Supposedly, ang mana, mga kapatid, na kukuha ko yan pagpatay na ang mga magulang mo. Pero itong anak na ito, para bang garapal, di ba, sa pangit na pananalita, para bang swapang, na wala ka ng respeto sa magulang mo. Ay, yung bahay nga namin pinatayo ng mga magulang ko, lupa na ng tatay ko, pero kumukuha ng upa ng bahay dahil pinapaupahan yung bahay, yung lolo ko. At pinaglalaban nila yun. Dahil buhay pa daw ang lolo ko at wala pa raw kaming karapatan. Dahil kung hindi daw dahil sa lolo ko, wala daw kami. Ganon ang sistema sa mundong ito. Pero itong anak na ito, wala siyang kahiya-hiya na sinabi doon sa tatay niya, Sister Margie, na pwede ba tayo? Kunin ko na lang yung mana ko. Buti sana kung humingi ng 1 million Di ba, maintindihan mo pa? Kasi gusto kong bumili ng sports car. Pero ang sabi sa Bible, kinuha niya lahat ng mamanahin niya. Nung binigay ng kanyang tatay, mga kapatid, praise God, ay hindi lumipas ng 1 linggo, umalis ang anak, nag-alsa balutan, lumaya sa bahay. Praise God. Para sa mga ama ng tahanan, mga kapatid, ang desisyon ng bunsong anak ay maaaring masakit para sa kanya. Bantakin mo yan, Sister Juvie. Inalagaan mo, tinuruan mo, ini-expect mo na paglaki niya, tutulong din siya sa'yo kahit paano. Pero ang ginawa ay kinuha yung mana ba naman at umalis. Ang sabi ng Bible, nag-alsa balutan siya. Yung lahat ng makukuha niyang para sa kanya, kinuha niya. Maaring masakit para sa kanya, but the son's decision has nothing to do with the father. Walang nagawa ang ama o walang kinalaman ang ama sa desisyon ng anak. Every time we are committing sin, we disobey God, we go against His will, masakit ito sa loob ng ating Panginoong Hesukristo. Nasasaktan siya, pero ang desisyon mo ay walang magagawa ang Diyos. In the beginning, God made man in His own image. The plan of God for us was very perfect. Hindi ito ang pinlano ng Diyos na kaligtasan para sa bawat isa. Hindi ito ang pinlano ng Diyos na maging buhay mo, Sister Margie. Mga kapatid, the plan of God for us is not to work hard to raise our children or to sacrifice financially. Ang plano ng Diyos noong unang panahon ay hindi para magtrabaho ang mga tatay sacrificially para mabuhay ang kanilang mga anak. Wala ang paghihirap sa plano ng Diyos, mga kapatid. He only wants us to live peacefully and worship Him. Tandaan ho natin na ang wala sa langit, mga kapatid, ay yung mga mananamba. Kaya nga siya gumawa ng tao to become a worshiper alone. Not in his mind to na pagtrabahuin ka o paghirapin ka. Hindi yun ang plano ng Diyos, mga kapatid. But because of what? Because of sin, mga kapatid, ang mga babae kailangan magpahirap kapag sila po ay manganganak. Ang mga lalaki ay kailangan magpawis para sila po, mga kapatid, ay mabuhay nila ang kanila pong mga pamilya. Pero kahit kasalanan ng tao, mga kapatid, kahit nagkasalanan ng tao, hindi nawala o nag-iba ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Bagkus, mga kapatid, in fact, He chose to die at the cross of Calvary because of you and of me, mga kapatid. Na habang nandun siya sa cross ng Calvary, ang iniisip niya ay yung kaligtasan mo. Ang iniisip niya yung ikaw, mga kapatid. Kahit habang nararamdaman niya, mga kapatid, ang bawat palo sa kanyang likod, nararamdaman
nagbayubay sa krus ng ilang oras na maparusahan na walang kasalanan kung hindi dahil sa pagmamahal. Lord. Itong Diyos na ito, mas pinili niyang nagkatawang tao para maiparamdam niya sa atin na tayo po ay minamahal niya, mga kapatid. It takes His life to let us feel, mga kapatid, and let us know that He loves us. Ganon tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid, na hindi niya hinahayaan, mga kapatid, na ang desisyon ng tao, mga kapatid, na magkasala ay maapektuhan ang kanyang pagmamahal. Ganon din ang ama sa kwento, mga kapatid. Kahit masakit na umalis yung kanya pong anak, wala siyang magagawa sa desisyon ng kanya pong bunsong anak. Because remember, we are created to be a free moral agent. We are free moral agent. Ibig sabihin nun, kaya ng Diyos na baliktarin lahat, o kaya ng Diyos na pakialaman lahat maliban ang iyong desisyon. Kasi kung pakikialaman ng Diyos pati ang desisyon mo, hindi na po tayo tao. Robot na tayong lahat. At hindi ko na kailangang mangaral. Dahil as snap of the finger of God, pwede tayong maligtas lahat. Pero gusto niya, mga kapatid, na meron kang sariling desisyon kung gusto mong pumunta sa kanya pong kaharian. So itong batang lalaki, mga kapatid, ay umalis sa kanilang bahay at namuhay siya ng gusto niyang pamumuhay. Ayaw niya siguro, Sister Maricel, na pagsasabihan. Ayaw niya sinasabi mo na magsaing ka. Ayaw niya sinasabi mo na maglinis ka. Ayaw niya sinasabi mo, mga kapatid, na ayusin mo yung pinagtulungan mo, pinagkainan mo. Ayaw niya siguro inuutusan siya maghugas, mga kapatid. So namuhay siya ng gusto niyang pamumuhay. Bumili siya ng mga latest gadgets, mga kapatid. Pumunta siya sa magagandang pasyalan. Mga kapatid, di natin alam, baka dumaan dyan sa 3 bundok, mga kapatid. Natulog siya sa mamahaling hotel, mga kapatid. Nalibre siya siguro ng mga barkada kung meron man siyang barkada. Amen. Maaring nagsugal, mga kapatid, sinubukan ang lahat ng klase ng bisyo. Namuhay siya na parang walang bukas. Amen. At kung may maghuhusga sa batang ito, mga kapatid, sa panahon na yan, ay sasabihin nilang wala nang pag-asa. Itong batang ito, wala nang pag-asa. Luho niya na lahat ng luho eh. Walang, di ba? Walang, sky is the limit. Akin ito, bahala. Sige lang, kumuha lang kayo dyan ng gusto niyong inumin, mga kapatid. Ganon siguro yung isip ng batang ito. Ano ang ina-expect natin na buhay ng isang batang tinalikuran ng pamilya para lang sa sariling kalayaan? Kung kayo ang tatanungin ko, imagine niyo, ako nga hindi ko ma-imagine yung mga anak ko na lalayo, parang hindi mo kaya, mga kapatid. Pero anong ina-expect natin sa ganitong sitwasyon? Ang sabi ng kwento, mga kapatid, dumating ang tagutom sa bayan na yun. At itong bunsong anak ay nagkumpisang mga ilangan. Hanggang sa dumating siya sa punto na kailangan niyang maging katulong sa ibang tao at ang binigay sa kanya na trabaho ay magpakain ng mga baboy. Dumating sa point na itong batang lalaki na ito nakipag-agawan ng pagkain sa baboy. Imagine niyo? Yung dating maranyang buhay niya, yung dating magastos na buhay niya, ang kinahantungan ay kumakain na lang ng pagkain ng baboy. Maintindihan ko pa yung kwento sa Bible na nandun siya sa ilalim ng table ng mayaman na lalaki, mayaman na pamilya at yung mga mumo na nahuhulog doon ay kinakain niya. Parang mas decente pa yung Sister Margie kung akong mamimili no? At least alam mo, diretso doon sa hapagkainan, wala pang 3 seconds. Di ba? Ganun ang ano natin. Pero itong batang lalaking ito, yung ipapakain niya na lang sa baboy, iisipin niya pa kung ipapakain niya o kainin niya na lang. Bakit sa tingin po natin ito nangyari, mga kapatid? Na yung dating magastos na buhay, yung dating marangya, mga kapatid, ay napunta sa ganitong sitwasyon, mga kapatid. Hindi naman siguro dahil sa kunti lang ang mana niya. Dahil ang sabi sa Bible, mukhang mayaman ang tatay. At kung milyon ang pinag-uusapan, Sister Maricel, sa panahon nila, hindi mo yung magagastos ng isang araw lang. Amen. Hindi rin siguro dahil sa, mga kapatid, nagmahal ang mga bilihin. Amen.
Pero sa tingin ko mga kapatid, ito ay dahil walang gabay ang mga magulang sa kung paano niya ginastos ang kanyang buhanan. Walang anak na mabubuhay ng maayos na walang magulang. Tandaan nyo yan. Nakakita kayo ng isang batang musmusin dyan na halos yung uhog niya maitim, brown ang kanyang buhok. Ano ang sasabihin nila? Kaslanot, awan tim magulang na. Tama ko hindi? Pag may kainan nakikipag-unahan siya kahit hindi siya imbitado. Na kahit kilala mo yung magulang niya, pumapasok sa isip mo, ano man ito dati maubingang? Kasi awan man ito magulang na. Wala bang nagsasabi sa kanya ng tama o mali? Young people, walang mabubuhay ng maayos na walang gabay ng magulang. Lalo na siya, itong batang ito, hindi lang lumayas, tinalikuran ang pamilya mga kapatid. Minsan sa pamilya mga kapatid, hindi natin ito may kakailangan, may mga problema. Amen. May di pagkakaunawaan. Nag-aaway ang mga magulang. May mga pagsubok mga kapatid. But that doesn't mean there's no love in that family. Hindi ibig sabihin no, na kapag nag-away si mommy at saka si daddy, ay wala nang pagmamahal sa loob ng pamilya. Hindi ibig sabihin no, na kapag nagka-problema kayo sa loob ng pamilya, wala nang pagmamahal sa loob ng pamilya. Hindi ibig sabihin no, na kapag nagkamali si ate o si kuya o si bunso, mga kapatid, ay wala nang pagmamahal sa loob ng pamilya. I tell you mga kapatid, kapag kami nag-aaway-away noon mga kapatid, hindi namin alam, tumatalikod ang aming daddy dahil apat kami puro mga babae mga kapatid. He just cried. He just cried. Because that is the Father's love. Minamahal tayo ng ating pong mga magulang na kahit hindi natin yung nakikita mga kapatid. Ang pinakamaganda mga kapatid at maayos, safety mga kapatid. Tayo po ay napapabilang sa isang pamilya. Kahit sinong tatay dito at magte-testify na wala siyang kinalakihan na pamilya, hindi ko mai-assure sa inyo na 100% na magiging proud siya na wala siyang mga magulang na kinalakihan. I remember Sister Maribel, grade 3 pa lang siya nung nawala yung kanyang nanay. At hindi niya ginusto yun. Pero hanggang ngayon parang kung pwede lang sana. So ang gumagawa na lang siya ng paraan para makabawi sa kanya pong mga magulang, mga kapatid, praise God, sa kanya pong mga. And ganun din po mga kapatid, na ang sabi nga mga kapatid, spiritually speaking, the church is our family. The church is our family. And that church is the safest place to stay. Amen. We pray for one another. We encourage one another. We help one another. We do not try to get away from our family. Don't try to get away from the church. Don't try to get away from God. Because God loves you so much, mga kapatid. Praise God. Habang kumakain itong bunsong anak ng pagkain ng baboy, bigla niya naisip, bakit ako kumakain ng pagkain ng baboy? Samantalang yung tatay ko doon, ang dami-daming katulong na pinapakain na sobra-sobra pa ang pagkain. Amen? Samantalang, mga kapatid, dun sa bahay nila, lahat nakukuha niya. Nagdesisyon ngayon itong bunsong anak at ang sabi niya, pwede kaya akong bumalik sa tatay ko? Kasi, kahit hindi na lang ako maging worthy na maging anak niya. Kasi alam ko naman yung kasalanan ko eh. Kahit hindi na ako worthy na tawagin niyang anak, yung mapabilang na lang sa katulong, kung meron pang level yung katulong, doon na lang ako sa laylayan na level ng katulong. Makabalik lang ako sa aking tatay. At nang bumalik ang kanyang anak, mga kapatid, doon sa lugar. Ito ang magandang part ng story, mga kapatid, hindi na po ako magtatagal. Malayo pa lang yung anak, Sister Maricel. Imagine niyo yung itsura na nagpapakain ng baboy, walang ligo, walang halos kain. Siguro tumubo na ang kanyang balbas, umaba na ang kanyang buhok, madungis ang kanyang itsura. Pero
lumalayo pa lang ang kanyang anak na ang sabi sa Bible, nakita ng kanyang ama. Sister Margie, ang ginawa ng kanyang ama, tumakbo sa kanyang anak at niyakap niya ang kanyang anak. Hindi niya inisip kung ito, mga kapatid, ay nagmumukhang pulubi. Hindi niya inisip kung yung anak, mga kapatid, ay amoy baboy. Hindi niya inisip kung ang anak, mga kapatid, ay patpatin. Hindi niya inisip yung kasalanan ng kanyang anak. Ang ginawa niya, basta yan yung anak ko at yan yung anak ko, yayakapin ko. That is the Father's love that I am talking right now, mga kapatid. You know what? God is not looking to your outward appearance. Hindi niya minimeasure kung ilang beses kang nagkasala. Hindi niya minimeasure kung ilang beses mo siyang tinalikuran. Hindi niya minimeasure, hindi niya binibilang kung ilang beses tayong nanghihina sa kanyang harapan. As long as, mga kapatid, nakikita niya tayong lumalapit sa kanya. Mga kapatid, praise God, lalapitan tayo ng Diyos at yayakapin tayo ng Diyos, mga kapatid. Kahit 1,000 hakbang ang layo natin sa ating Panginoon, it only takes one step for us to get closer to God once again. Ang sabi nga sa Bible, dito sa Luke chapter 15, merong taga-alagang shepherd, 10 sheep. Nawala, mga kapatid, yung isa. Iniwan ng shepherd yung 99. Mahanap lang yung isa. Ikaw yun. Kaya ng Panginoon na isakripisyo ang 99 na tupa para sa iyong kaluluwa. Hallelujah. Ang gusto lang ng ating Panginoon, yung isang kaluluwa na yan, merong isang hakbang papalapit sa Kanya. Amen. Sa tuwing tayo, mga kapatid, ay lumalapit sa Diyos, hindi nagdadalawang isip ang Diyos para patawarin tayo, mga kapatid. Amen. Para yakapin tayo, mga kapatid. Para minsan pa ay pagpalain tayo, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay nananalangin, sa tuwing tayo, mga kapatid, praise God, hallelujah, ay lumalapit sa Kanya. Hindi yan magdadalawang isip. Hindi niya iniisip, na Sister Margie, ito yung kasalanan mo. But no, mga kapatid, as long as you are there, mga kapatid, praise God, God will embrace you and will bless you, mga kapatid. Bilang isang tao, mga kapatid, nakakaligtaan nating manalangin. Bilang isang tao, nakakaligtaan natin, mga kapatid, na mag-attend ng Sunday service. Minsan, hindi tayo nakaka-attend ng Bible studies and prayer meeting. I want to let you know that our Father in heaven is waiting for us to come. Alam mo ba, kapag wala ka dyan sa upuan mo every Sunday, there is a Father's love that is seeking for you. Asan kaya si sister? Asan kaya si brother? Asan kaya yung anak ko? Asan kaya? Asan kaya sila? Pero kapag nakita niya na naandyan ka, Sister Maribel, na nakaupo, alam niya na meron kang kailangan, tatakbuhin ka ng Panginoon at yayakapin ka at ibubuhot niya ang presensya niya sa bawat isa sa ating mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Jesus. Naisip ko tuloy, ilang beses akong hinanap ng Diyos sa iglesia ito dahil hindi ako naka-attend. Hallelujah. Praise God, ilang beses akong hinanap ng Diyos sa oras ng 6:00 na dapat ako ay nananalangin. Ilang beses akong hinanap ng Diyos sa linggo na dapat naandun ako sa kanyang iglesia. Hindi tinitignan ng Diyos kung anong pagkakamali at kung sino ka nung nakaraan. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano yung mga pinaggagawa mo. Ang tinitignan ng Diyos kapag marunong mo tayong magpakumbaba sa Kanyang harapan. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid.